Mga kababayan, kung nakikita niyo sa ating thumbnail, si Marcos Jr. ay pini-pray over. Pinagdadasal. Alam niyo marami na akong nakitang pictures na ganito na pini-pray over si Marcos Jr. And marami po ang 'di ba, tumataas ang kilay kasi parang hypocrisy 'yan, eh, 'di ba? Pa I don't know, maybe ang intention naman talaga ng kaparian, ng iba pang mga religious groups, 'di ba, ang kanilang mga pastors, ang kanilang mga imam, ay, bigyan pa ng basbas itong si Marcos Jr. para bumuti ang kanyang pamunuan, 'di ba? Alam niyo kung talagang konti ang mga nasalanta or namatay sa bagyong, ah, Pipito, magkakasunod yun simula sa bagyong Christine, 'di ba? Alam niyo marami akong kakilala, ha, lalo sa Kabikulan, kasi lahing Bicol din kami, may mga kaibigan din ako diyan. Ang kanila daw bahay wala na, ilog na raw, parang dagat na nga raw yung kanilang barangay. Gano'n po katindi yung wala na daw silang bahay. Kung mapapanood niyo sa mga balita, talagang durog ang mga kabahayan diyan sa Kabikulan. Although nakapag-evacuate po ang napakarami diyan, like I think mga 16,000 people na nakapag-evacuate. Pero sa tingin ko, hindi inire-report ng media ang totoong bilang ng casualties ng bagyong 'to, napakalakas pong talaga, okay. So, bukod pa dito, yung mga pananim, 'di ba, yung mga ani ng ating mga kababayan ay nasalanta, nasira. Hindi pa nga naaani, yung iba nga nag-aani na ng madali, anong klase yun? Kung bigas yun aanihin mo ng maaga ta's hindi pa naninilaw ang bunga, ay di matubig pa yun, parang gatas pa yung laman nung ano, ng butil ng yung butil ng palay, 'di ba? So, lugmok po ang kabuhayan ng mga magsasaka, lalo yung mga nagtatanim ng palay, mga magpapalay. Tapos ang solusyon naman ni Marcos Jr. ay mag-import ng bigas, hindi sira na nga yung pananim ng ating mga kababayan, lalo na yung mga farmers natin, tapos may karibal pa na mas magandang quality ng bigas or maybe mas mura pa nga kasi siyempre 'no, mas konti ang taripa or yung tax na idinadagdag sa mga ini-import na yung mga inaangkat nating bigas. Saan ka naman nakakita? Agricultural country tayo, umaangkat tayo ng bigas. Ay talaga nga namang i-pray over niyo 'yan, Diyos ko, ipagdasal yung sana'y luminaw ang kaisipan. Ewan ko kung itong mga religious leaders ay naiintindihan nila na na 'di ba? Na hindi po talaga kasing galing ni Pangulong Duterte ang nakaupo ngayon. Kaya ewan ko, tapos Marcos Jr. puwede bang huwag sa opisina mo ikaw magpa-pray over? Ano 'yun, nag-invite kayo ng mga pari, mga pastor, mga imam at kung sino-sino pa mga leaders ng mga relihiyon sa Pilipinas at doon ka nagpa-pray over, talaga? Paano man lang bang magsimba ka, right? Magsimba ka na walang mga nakatutok na camera and what not, ganyon. Anyway, yan nga post ni Marcos Jr. yan sa kanyang social media na siya ay pini-pray over ng mga leaders, 'di ba, na love siya ng mga relihiyoso sa Pilipinas at ng mga mananampalataya. Amidst the storms, sabi ng post ni Marcos Jr., amidst the storms and challenges we face, let us draw strength from faith and camaraderie o thought ng camaraderie. The Philippine National Prayer Breakfast, mga kasosyalan. So, ano, pambansang araw ng pagdarasal pala ito, tapos may breakfast pa sila. Apakasosyal namang talaga. So, breakfast, magkano ang kinain nyo per plate? Eh, kung binigay nyo to sa sa taong bayan, di sana. Diyos ko po. Reminds us that leadership without faith is like a ship without a compass. Kilabutan ka naman sa mga sinasabi mo. Ang pamunuan daw na walang pananampalataya ay katulad ng isang bangka na walang compass or yung parang timon ba or direction or whatever, tawag doon, compass parang ano, yeah, magtuturo sa tamang direksyon. Ang mga cliche-cliche 'no? O 'di naipokritahan si Crisette Loreto sa mga ganap ni Marcos Jr., 'di ba? Very touching daw talaga, ang mga ganap. Ngayon mga dad kuya, may mga nakalkal akong mga na-pray over, kung naalala niyo noon, na-pray over na rin si Marrojas, eh. Hindi si Marrojas, si Noynoy noon nag-pray over man siya ng ganyan-ganyan, 'di ba? Nag-pray man ang Diyos ko po, ang daming nagdarasal para sa tagumpay ng kanyang Noy noon pray over man na siya sa mga dulaw sang unang nga panahon 'no. Pero palpacation pa rin ang kanyang administrasyon. 'Di ba palpacation, nung tumama ang Yolanda, Diyos ko red flag agad 'yun, 3 years pa lang si Noynoy, 'di ba?
Ikaw Marcos Jr. ha, 2013 kasi tumama yung Yolanda, di ba? So, ika 3 years yun ni, ano eh, ni, 20, yeah, right? Ika 3 years ni, ni Noy Noy. Tinamaan ng Yolanda. Si Marcos Jr. 2 years pa lang mahigit, tinamaan na ng, ng Pipito. Di ba? So, gi-pray over noon si Noy Noy sa mga dilaw. Wala rin naman, hindi naman luminaw ang kaisipan, palpak pa rin, no? Natapos ang kanyang administrasyon na parang wala naman talagang tumatak sa atin, kundi yung hinostage na mga mga unang taon pa lang yata ng pagkakaupo ni Noy Noy noon, di ba? Unang taon pa lang, gi-hostage man ang kuan ka ng mga Hong Kong nationals diha sa kuan sa Rojas Boulevard. Manila bus hostage tragedy, remember? Rolando Mendoza yung pulis na humihingi ng media sa loob at may mga isisiwalat siyang mga anomalya sa PNP yata, hindi siya binigyan ng media. O ang ending, nagalit na stress yung pulis na si Rolando Mendoza, Batanggenyo. Kaya very much familiar sa akin. Even yung family ni Rolando Mendoza noon, kilala ko eh. No, actually kilala ako sa lugar ni na Rolando Mendoza. Kilala ang inyong Principesa nung araw doon. Kaya nagulat ako sa nangyaring yun, tumatak sa isip ko yung nangyari na saan ka naman ganun kapalpak, tapos tatawa-tawa pa si Noy Noy noon, di ba? Tapos ito si Marcos Jr. no, tumama yung bagyo, sabi niya, naku, paano ito ang lupa, sumipsip na ng napakaraming tubig. Ay, di ba, kababagyo lang ng Christine, merong Marce, merong, di ba, may, may Noli ba yung, ano yun? Thank you, Ate Izra. May kulay na ang buhay natin sa Princess Maui 2. Nasipsip na kasi ng lupa, fully saturated na daw yung lupa natin, na nasipsip na ng lupa yung mga ibinuhos ng Christine, kung ano pang bagyo, tapos ito pang Pipito. Parang wala na siyang magagawa. Right? Anong klase ito? Kailan natin maririnig sa bibig ni Marcos Jr. na he is on top of the situation? Expected yun, sasabi ko nga sa inyo, expected yun, buong alphabet, no? From A to Z. 26 alphabet ba yan? 26 letters in an alphabet, nauubos yan ng bagyo sa Pilipinas. Tapos hindi ka ready, hindi mo alam ang gagawin mo, ubos ng pera mo, mangungutang ka na naman. Saan may inubos ang pera? Saan napunta ang pera? Wala ka pa naman pinagagawang tulay, wala ka pa pinagagawang ospital, wala ka pa pinapagawang panibagong eskwelahan. Healthcare center, wala kang infra, kuting. Wala kang bonggang-bonggang skyway na pinagawa. Wala kang subway. Delay-delay pa kayong subway na yan. Kung magto-2025 na next year, dapat na fully operational na yan. Hindi mo naman proyekto yan, nasimulan ng Tatay Digong. Saan punta ang pera mo within 2 years? Almost 10 trillion yun. Saan punta? Alam na natin. No? Kailangan pa bang sabihin yan? Sino pa ang mga gin-pray over sang mga kuan? Kanang mga dulaw na nagpalit sang kurol sang ilang kinabuhi. Siyempre, yung ating Manay Lenlen, gi-pray over man na siya sa mga madre pala. Mga madre pala nag-pray over noon kay Lenlen. Ipakita ko nga sa ating Princess Maui channel ang anis. Ang pray over kay Lenlen, kay amo ini ang ginahimo subong kay Marcos Jr. gi-pray over siya, good basbasan siya sang Ginoo. Well, kung sino ang Ginoo ninyo, hindi namin yan Ginoo, o sino pinaniniwalaan yung Ginoo, no? Sa mga dulaw nga nagpalit na sang ilang kulay. Naging pink na sila. Ang mga dulaw naging pink na. Yung mga pray over na yan, pray over din yan kay Lenlen nung araw. O, di ba? Pray over. Ano itong mga kaganapan yung may mga pa-pray over kayong kadramahan? Anyway, style nyo yan. Pero alam nyo, nagdala naman ng kamalasan yung mga pray over na yan. Kung hindi naman talaga yan sincere sa inyong, kung hindi naman bukal sa inyong kalooban, di ba? O, pray over nila si Noy Noy nung araw. Hala, sige. Pero alam nyo, sa tingin ko, yung mga ganyang ritual ng kaipokritahan, magdadala yan ng kamalasan. Madala-dala ka na Marcos Jr. Palibasa kasi parang hindi ka naman nakikialam sa mga Ang tingin ko kasi kay Marcos Jr., mga kababayan, ay parang wala naman siyang pakialam sa mga totoong kaganapan sa Pilipinas. Tama ba?
Parang hindi naman siya nakikibalita sa mga recent ganap kung wala naman siyang mahihita. So, aware ba siya sa mga pinagagawa ng mga kalaban niya? Like si Lenlen naging kalaban naman ni Marcos Jr. noong araw. Itong mga style ng mga dilawan ginagamit ngayon ni Marcos Jr. or maybe baka yung mga advisor niya, yung kanyang mga, yan, 'di ba, no? Mga strategist ni Marcos Jr. ngayon ay mga dilaw na kaya ganyan ang mga pinaggagawa, may mga pray over, may mga kanang banal na aso ba? Nagrarosaryo, mata niya'y nakapikit, para na sa kanto, pambili lang po sabi ng paslit. Talagang hindi na pwede, mura pa rin ang mura ang hali, panalasa. Magalit ang kapitbahay. Santang bangag, natatawa ako, magalit ang kapitbahay, 'di ba? Oh, sige, mag-orasyon ka pa ng bonggang-bongga, singoy-ngoy nung inorasyonan, ano nangyari? Nategi boom boom. Well, si Lenlen hindi naman nategi boom boom pero natalo nga sa eleksyon. Natalo nga ba? Hoy, mga dilaw, mga pink, ano, natalo ba talaga si Lenlen? Bakit biglang bumait yan? Bakit hindi na bumabatikos yan? Eh, grabe yan ng balahura noon kay Bongbong Marcos. Grabe niya lait-laitin. Ang tapang-tapang ni Lenlen noong panahon ni Tatay Digong. 'Di ba? Grabe araw-araw. May sona si Lenlen noon. Nakaganon pa yung kamay habang nagsusona. Tapos, 'di ba, apakatapang ni Lenlen. Binabangga si Pangulong Duterte. Itong lampa na itong si Marcos Jr. Hindi niya kayang banggain. Hoy, mga pinklawan at mga dilaw, kung nandyan kayo, magtaka kayo kung bakit ang inyong mga leaders ay kakampi na ngayon ni Marcos Jr. Gigil na gigil kayong lahat noon. Halos magwala kayo noon. May mga dala-dala kayo mga pink na hanger, pink na lobo, pink na dildo, kung ano-ano mga pink para magmukhang pink ang inyong crowd. Lahat na ng pink, binili nyo, namakyaw kayo ng pink, lahat ng Barbie. Tapos itong sina Dilima, sina Trilling, mga kakampi na ni Marcos Jr. Tapos yung idolong si Lenlen, nakipag-shake hands kay Marcos Jr. Mag-isip-isip na kayo, no? Anyway, sige lang, yung kamalasan ng mga leaders nyo, mapupunta kay Marcos Jr., edi pabor sa amin. Mukhang nalalapit na ang pagwawakas eh. At kung kayo ang tatanungin ko, kailan nyo gustong magwakas? Ngayong taong to o sa 2028? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.